Welcome morning. back. Morning, Good morning. Arnie. Morning. Ganda naman ang kulay mo. Very happy. Siyempre, happy naman tayo palagi. Of course. Ako, servisyo publiko pa rin po tayo. Nasa tondo pa rin si Susan Enriquez para sa ating Iwas Tigdas Project. At bukod sa libreng bakuna, may tips din sila kontra sa tigdas. Kaya naman mga kapuso, dahil na po tayo. Hi, Susan! Susan tayo. Hi, good morning po. Balik po tayo dito, mga kapuso, dito sa Barangay 228 sa Tondo, Manila. Maagang gumising ang mga nanay. Ayan, di ba? Dahil ho sa kanilang pagnanais na mailayo sa tigdas, ang kanilang mga anak, kaya ho sila ay maagang nagsipaggisingan. Na kayo na, nag-aalala ba kayo laban sa sakit na tigdas? Opo. Bakit? Kasi para po sa kalusugan ng bata. Kaya maaga kayo gumising. Opo. Karamihan nga ho dito, hindi pa nagbe-breakfast, hindi pa sila nag-aagahan. Pero syempre, kailangan na makapunta sila dito para makapag-avail ng ating serbisyong totoo laban sa sakit na tigdas. At ngayon, makakasama ho natin si Dr. Racy, ang District Health Officer ng Manila Health Department. Good morning po, Doc. Magandang umaga po, Ma'am Susan. Doc, so ito, parang briefly, ano ho ba ang sakit na tigdas? Ano bang ibig sabihin nito? Ang tigdas po o measles ay isang nakakahawang sakit dulot ng virus na rubiola. Ito po ay nakakahawa tuwing malalanghap ng isang tao ang mikrobyo pag ang isang may sakit ay umuubo o bumabahing po. At sa mga panahon ngayon, sabi nyo kanina, nung nag-uusap tayo, dapat nasa process na tayo ng elimination, dapat wala na. Opo, pero bakit po nagkakaroon pa ng mga kaso ng tigdas? Opo, kasi po itong mga tigdas na ito ay napiprevent natin pag tayo po ay nagpapabakuna. Kaya yung mga magulang natin ay inaanyayahan natin na yung kanilang anak, lalong-lalo na yung 9 na buwan hanggang 5 taon, na magpabakuna po sa pinakamalapit na health center. Ma'am Susan, babanggitin ko po yung sintomas ng tigdas po. Ito po ay lagnat, na mayroong kasamang ubo, sipon, pamumula o pagluluha ng mata, at kadalasan, ikatatlong araw po, lumalabas na po yung rashes o pagpapantal. At ito pong pagpapantal na ito ay nagmumula sa likod ng tenga, sa muka, at pababa sa buong katawan. So, ang pinaka-mabisang prevention ho dito ay mapa-injection na, Opo, mapapakunahan. magpabakuna po ng anti-measles vaccine po. Kaya ho, yung mga nanay ngayon talaga ho maagang gumising, dala-dala, bit-bit-bit yung kanilang mga anak para nga ho maka-avail nitong ating serbisyong totoo ang pagpapabakuna laban dito sa sakit na tigdas. Kaya yung mga kalapit na barangay, maaari ho kayong pumunta dito, makilahok ho dahil dito ho ang mga health officers mula sa Manila Health Department, syempre yung Janssen Cosmetic Surgery, nakatulong ho natin mula sa pagbibigay ng gamot, pagbabakuna at pagkakaroon ho ng konsultasyon para malaman kung ano ho ang makakagaling para sa inyong mga anak para meron ho silang panlaban laban sa sakit na tigdas. Magbabalik po ang numero 1 tagapaghatid ng serbisyong totoo tuwing umaga, ang Unang Hirit. Ang mga unang balita sa umagang ito. Matapos ang sunod-sunod na rollback, presyo ng gasolina, diesel at kerosene tumaas ng piso kada litro. Pagsasaayos ng San Mateo Line, isinagawa ng Manila Water. 6 na oras na scheduled water interruption sa San Mateo, ilang lugar sa Rodriguez, Rizal at Marikina. Hindi natuloy ang latest situation. Aalamin live. State of calamity, idineklara sa Kabakan, North Cotabato dahil sa matinding tagtuyot. Planong tigil pasada ng akto ngayong araw, hindi na itutuloy. Mga opisyal ng MMDA at LTFRB magpapaliwanag ng napagkasunduan sa pulong. Live! Search and rescue operation sa 4 na residenteng nawawala sa flash flood at landslide sa Portugal. Tuloy pa rin. Bomba, natagpo ang nakasilid sa 2 package sa isang post office sa Israel. Paggamit ng mga umaapoy na bola, hula hoop at baton habang sumasayaw, nauuso sa Amerika. At kilalanin ang mga nagwagi sa katatapos pa lamang na British Academy Film Awards. Huwag pahuli, tutok na sa Unang Balita. Magandang umaga, darito na mga unang balita. Matapos ang sunod-sunod na rollback, tumaas ang presyo ng produktong petrolyo ng ilang oil company. Simula kaninang hating gabi, piso kada litro ang dagdag presyo sa Flying V at Sea Oil sa gasolina, diesel at kerosene. Magpapatupad din ng kaparehas na price hike ang kumpanyang Chevron ngayong 6:00 ng umaga. Paliwanag ng mga oil company,
Ang price hike ay busa ng pagtaas ng presyo ng krudo sa world market. Wala pang abiso kung susunod din sa dagdag presyo ang Petron, Shell at iba pang small oil player. Samantala, Malacanang tiniyak na bibigyan po ng solusyon ang nakaambang power at water crisis sa bansa. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Gary Olivar. Aayusin ni Pangulo Arroyo ang problema sa lalong madaling panahon, lalo pat malapit na siyang bumaba sa pwesto. Dahil sa El Nino, mabilis ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam. Katunayan, sa loob lamang ng isang araw, 47 sentimetro ang nabawas sa water level ng Angat Dam. Maraming sakahan na rin ang natuyo dahil sa hindi pag-ulan. Wala rin namang tubig na mapadaloy sa ilang irigasyon. Wala rin daw katiyakang magbibigay ng ulan ng cloud seeding dahil bagalaw ang mga ulap. Dahil sa matinding tagtuyot, bundok sa Bayumbong Nueva Vizcaya nilamon ng apoy. Apektado ng wildfire ang may 50 hektaryang grassland at 10 hektaryang taniman. Ang mga diocesan fathers ng St. Dominic Seminary ang namamahala sa taniman matapos i-award sa kanila ng lokal na pamahalaan. At dahil sa tindi ng sunog, hindi na iwasang mangamba ng caretaker nito dahil nasa paanan lamang ng nasusunog na bundok ang seminaryo. Himala namang hindi nadamay sa sunog ang estatwa ni Birheng Maria na nasa tuktok ng bundok. Dalawang magsasaka sumugod sa Kapitolyo ng Isabela. Yan ay bilang pagpapakita raw ng kanilang pagkadismaya sa kakulangan ng tulong mula sa Calamity Fund na nakukuha nila mula sa lokal na pamahalaan. Ayon sa mga magsasaka, 2 bilyong piso halaga ng mga pananim ang nasira dahil sa El Nino. Pagtitiyak naman ni Isabela Governor Grace Padaka, binabadali na nila ang mga tseke na ipamimigay sa mga magsasaka. 1,000 piso ang matatanggap na subsidiya ng bawat magsasaka. Mga hayop sa Kidapawan Mini Zoo sa North Cotabato, apektado na rin ang matinding tag-init. Ayon sa caretaker ng zoo, nakararanas